Magandang umaga! Dahil sa ang mga tanim ng estudyante ko ay iilan lang ang tumubo, inasikaso ko syempre yung mga tanim nila dahil hindi naman sila nakakapag-report sa school everyday. Kumuha ako ng lupa, ayan, para dagdagan yung mga paso na natapon siguro ng aso o kaya ng pusa. Kaya kinalkal ko dahil hinanap ko yung buto na itinanim nila. Nagtataka naman ako bakit yung ibang paso may tanim, tumubo yung buto, pero yung iba talagang totally walang tumubo. October 12 yun, tandang-tanda ko na nagtanim kami. Kaya pinili ko yung mga paso na merong lupa na walang tumubo at hiniwalay ko yung mga paso na may tumubo. Ayan, busy ang lola nyo kakahanap kung aling paso ang meron. Pansinin ninyo, naglagay ako ng lupa doon sa mga paso na wala talagang tumubong okra. Inisa-isa ko sila para dagdagan ng lupa kasi ilang araw na umulan. Diniligan ko yung mga paso na may mga tubong halaman. May mga tumubong pechay at okra. Siyempre, inisa-isa ko sila, dinahandahan ko dahil alam ko na yung iba malaki na, kailangang alagaan. Ayun nga, yung isa, yumuyuko pa. Kaya nung time na yumuko siya, nilagyan ko ulit ng lupa sa paligid para umayos yung kanyang pagtayo. Ayan, nagdagdag na ako ng mga buto sa mga paso. Isa na lang ang nilagay ko, yung nasa gitna. Dahil alam ko naman na hindi uulan. At alam ko, after 2 days, meron na dyan tutubo. Hindi ko muna tinabunan yung buto na inilagay ko kasi para alam ko kung aling paso ang merong buto na at wala pa. After nyan, pag lahat nalagyan ko na, saka ko natatabunan yung buto at saka ko didiligan. Ayan, inisa-isa ko talaga sila. Hindi pwede na malagpasan yung paso na walang buto. At pagkatapos ko nilagyan ng buto, ayan, diniligan ko na para after 2 days, meron nang mag-germinate. 2 to 3 days yan, to 5 days, meron nang mag-germinate dyan. Ang ganda pala ng room ko sa harapan kapag kaumaga. Sa kanya pala talaga tumutubo yung sumisikat ang araw. Ayan, ang ganda na niya, di ba?